Kausap rito, sino? Yung tatanga-tanga ring senador. Sino ba yan? Eh di si Kalbo na si Bato. Pasok. Pangulong Duterte ang inyong gustong agad imbitahan. Sino pa po, Senador? Yes, si Colonel Garma, yung tatlong, yung on my part, yung nakita ko yung... Ano ba talaga, Bato? Ang gulo-gulo mo. Babanggitin mo na lang kung sino-sino. Hirap na hirap ka pa. Bakit? Kinakabahan ka ba, Bato? Alam nyo, sa totoo lang, may nagsabi. Si Trillanes. Sabi, wala nang inig na itlog ni Bato. Oo. Nagpapalakas na lang ng loob ang gago. Sabi. Biruin mo, iimbitan daw niya. Gagawa siya ng hearing. Una niyang iimbitahan si Digong. Ganito lang naman kasimple, mga kababayan. Gagawa ka ng hearing. Bakit hindi na lang kayo dumalo doon sa hearing? Nang sa ganun makatipid pa. Diba, yung kongreso nga, imbis na hiwa-hiwalay, yung investigasyon, ginawa na lang isa. Bakit? Kasi nga naman, malaki matitipid ng bayan. Bakit? Biruin mo, hiwa-hiwalay yung 4 na komite. Pag nagkataon, hiwa-hiwalay din panonood ng mga tao. At least ngayon, naisip nila. Dapat may palakpak yung nakaisip niyan. Diba? 4 na komite, 4 na investigasyon, pinagsama-sama. O ngayon, eto namang isa. Abay, gusto pang gumastos. Kalbo talaga. Diba? Gusto pang gumastos. Intelligence pan dahil matalino ka. Thank you naman. Ako, Diyos ko po. Diba mga kababayan, gusto pang gumastos? Pwede naman silang dumalo doon, lahat sila. May paimbi-imbita pa. Iimbitahan si Digong. May imbitasyon din naman sa Quadcom. May imbitasyon si Bato. Siya mismo, imbitado. Imbitado rin si Bongo. Na todo ang kasinungaling ang pinagsasabi kung kani-kanino. Bakit? Bakit di na lang kayo? Isang hearing na lang. Kung talaga naman kayo'y malinis na sinasabi nyo at kung talagang kaya nyo namang ipagtanggol yung sinasabi nyo at kung talagang wala kayong ginawa kahit ano, humarap kayo. Kasi kahit anong gawing paikot-ikot ng mga tao sa Kongreso, kung talagang malinis kayo, tandaan nyo, malinis kayo. Yung convicted na customs, yung convicted na... Bato, nagkakabulbul yung sinasabi mo. Sabihin mo na lang, isang salita lang, Bato. Kaya alam mo, Bato, pag ako naging senador, malamang tatalunin kita. Sabihin mo, Bato, ganito na lang. Lahat ng mga involved ay iimbitahin ko. Kung sino-sino pa't nagkakabulbul yan dila mo. Ang dami mo nang sinabi. Buhol-buhol na yung mga sinasabi mo. Yung mga nanonood tulad ko, di na maintindihan. Kung sino ba talaga ang gusto mo. Kalma. Diba? Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tatingin ka. Panoorin nyo ha. Pakinggan nyo. Because na customs na intelligence agent, nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta yung nag-testify doon na grabe magsinungaling. Kita nyo kung ano sinasabi ng gago. Pwede naman sabihin nyo na lang lahat ng mga taong involved dyan, iimbitahin ko. Period. Di tapos. Kapag halatan talagang bobo. Sabagay, sabi nga nung kaibigan ko, hindi naman talaga pang PNP chip tong si Bato. Bigla na lang, dahil kay Pangulo, ito si Pangulo nyo. Diba? Binitbit mula Davao, papuntang Krame para maging PNP chip si Bato. Wala namang alam. Kita nyo? Diba? Sabagay, si Garma nga. Biglang tumaas yung rango. Si Bato pa kaya? Sige tuloy. Ayan tuloy. Nalin lang kayo. Aba, naging PNP chief. Tapos binoto nyo.
Aba, malupit. Si Sherwin Espinosa. Kailangan talagang to set the record straight at the public deserves to know the truth. No? Kailangan malaman ng publiko kung anong katotohanan. Naku, Diyos ko po ba to? Ano ba namang klaseng katotohanan pang kailangan naming malaman? Kung manggagaling sa'yo ba to, wag na lang. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Katotohanan daw yung kanyang ipapahatid at ipapaalam. Pero kung kay Bato manggagaling, wag na lang. Bakit? Subok na natin yan. Diba? Subok na natin yan. Sabi niya, si Sherwin Espinosa at saka yung si Mayor Mabilog. Yung Mayor Mabilog. At marami pa. Halos lahat ng mga imbitahan na dyan, imbitahan yung the whole. Yun na lang dapat sinabi mo. Lahat ng naimbitahan dyan, imbitahan. Tapos. Nag-name drop ka pa. Kapag kami magsimula na ng aming investigasyon. Okay, sige. So yun po ang inyo pong binanggit na mga gusto nyong imbitahan. Senador, hindi, alam naman po natin na ang inyo pong investigasyon ay in aid of legislation. Ngayon pa lang po pinupulaan na kayo dyan. Hindi naman po, wala naman po daw sa rules ng Senado o sa ating batas na in aid of defending yourself. Oo nga. In aid of defending yourself. Dahil yan naman talaga yung aasahan nyo, Hilda Berghauser. Oh, thank you naman. Oo. Di ba? Ano? In aid of defending yourself. In the aid of legislation ang mangyayari. Di ba? Hindi hindi aid of legislation ang mangyayari dito. Tandaan nyo, pansarili nila. Ano ang inyong reaksyon doon? Ito, Ted, magprangkahan na lang tayo, no? Prangkahan daw, prangkahan. Prangkahan. Para magkapit bahay lang. Sige, prangkahin mo na. It's me, honey, ha? Prangkahan na lang tayo. Kaya, kung magtanong rin ako, yan sa House, ano naman yung in aid of legislation na purpose nila, yung Quad Committee? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Bato. Para kang pusit talaga, iisa kayo ng ugali ni Sara. Biruin mo, hindi mo pa nga sinusubukan. Meron ka na kagad masasabi. Subukan mo munang pumunta. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, kahit anong paikot-ikot sa Kongreso, kung talagang malinis ka, malinis ka. Kung wala kang ginawa, wala kang ginawa. Diba? Tanong rin natin yung House. Ano yung kanilang in aid of legislation? Alam ko, in aid of persecution. In aid of legislation nila, lampating naman, oh. Bato, baka nakakalimutan mo kung ano yung ginawa nyo kay Dilima at iba pa. Diba mga kababayan? Si Dilima hinarap niya. Tapos kayo takot na takot. Tapos babanggitin mo si Kerwin. Di ba ginamit nyo rin siya? Oh, sino ngayon ang paniniwalaan ng tao? Yung taong humarap sa mga aligasyon nyo at pinaratang ninyo kay Dilima? O sa inyo ngayon na ayaw nyong humarap dahil takot na takot kayong malaman ng mga taong bayan ang katotohanan sa mga pinaggagawa ninyong mga damuho kayo. Di ba? Yung kanilang ginagawa ngayon in aid of persecution, hindi yan in aid of legislation. So, magsisitahan tayo. Kung gusto nila magsitahan tayo. Sa akin, what is important is ito, lumabas na ito sa inunahan nila sa House. Nilabas. Anong inunahan na nila? Inunahan nila o talagang ayaw nyo lang talagang pangunahan? Kasi nakakahiya naman kung sarili nyo iimbestigahan. The public deserves to know the truth. Kasi mahirap na yung puro kasinungalingan yung
Okay. At ang nangyari ngayon, yung mga convicted drug trafficker, yung mga drug lord, at yung mga drug lord protectors na pinapatuwalaan. Oy, teka muna. Di ba ganun din ginawa nyo? Lahat ng mga nakakulong, ginamit nyo. Yung iba nga, pinatay nyo daw. Di ba? May chismis pa ba to? Yung isang nahuli nyo, di ba? Sabi nila, inano mo? Ha? Di ba? At yung mga kawawang pulis na nagtatrabaho sa war on drugs, sila na nagiging kontrabida nito ngayon. So, Dahil sa inyo yun ng amo mo. Dahil sa inyo yun ng amo mo. Tingnan mo, dinadamay na nila yung mga matitinong pulis na nagtatrabaho ng maayos. Ano? Hingi ng simpatya? Para Para magwala? Sumama sa mga kalokohan ninyo? Diba? Sumama sa mga kalokohan ninyo. Para pabagsakin ng gobyerno? Aba, tok-tok mo sa ulo mo. Hindi mangyayari yun, oy. truth and justice should prevail sa gagawin nating investigation. Opo. Pero ngayon po pa lang meron po nag-react dito po sa ating interview na nanonood sinasabi. Ayan na. Ako yan ba to? Sa totoo lang. Babanggitin. Ano sinasabi? Yung mga convicted na sinasabi yung testigo ngayon laban sa inyo, ganun din daw ang ginawa sa panahon po ni Leila de Lima. Kita mo? Ano ba to? Yan ang opinion ng mga tao. Biruin mo yung ginawa ninyo, tapos ngayon, yun din kung sino yung mga tao na ginamit ninyo, abay yun din naman yung nagpapatotoo. Tapos ayaw nyo. So ibig sabihin, kayo lang ang pwedeng gumamit sa mga tao. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Nagpatistigo daw po ng mga convicts against her. Ano po niyo masasabi doon? Ayan na. Bato, magsinungaling ka na naman, ha? Alam naman namin. Ha? Talaga naman, pag sa pagsisinungaling, first owner ka. First owner. First owner. Alam niyo first owner? Siya unang-unang may-ari. Hindi first honor. First owner. Tuloy. Well, ako, I don't need to defend myself pagdating sa puntong yan dahil... Yan na. Lilinisin ang sarili. Tapos ilalaglag ang mga kasama. Ayokong ganyang kakampi. Biruin mo kakampi. Ilalaglag ka. Malinis lang ang sarili. Saan ka pa, mga kababayan? Alam ko yung mga convicted na mga drug lords sa loob ng Bilibid na nagsalita during the De Lima investigation, hindi po kasama ang PNP doon sa case build-up. Ay, teka muna! Sinungaling ka talaga! Di ba sinundo mo pa si Kerwin Espinosa? Anak ka ng tinapa! Binubudol mo kami, Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Diba mga kababayan? Tingnan mo nagmamalinis pa. Diba? Siya mismo sumundo kay Kerwin Espinosa para ihatid doon sa hearing na ginagawa nila. Tapos ngayon, nagmamalinis na siya. Aba, wala na tayong makukuha. Tandaan nyo yan mga kababayan. Wala na tayong makukuha rito, Maring Edna. Anak ng tinapa talaga. Ang gagawin niya, magsisinungaling hanggang matalo siya. Saan matatalo, Boss Mike? Nasa kulelat na siya. Oo.
sa survey ng pagkasenador. Diba? Nako, ang haba na ng ating oras. Tuloy na lang natin, bibitinin ko uli kayo ha. Maraming salamat sa pagsama. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba, ang walang kakwenta-kwentang vlogger nyo. Mike Cervera po, laging nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.